dahil paiba-iba po yung weather sa ating location. So ngayon ay napakainit po dito sa ating area. And then kalaun ay bigla pong bumuhos yung ulan. So dahil nabasa sila ng ulan kahapon, heto aayusin na natin itong ating mga cactuses. Ayan guys, yung sinasabi ko na sobrang dehydrated, nasunog sa sobrang init. And then yung iba dito ay hindi na po kinaya yung init. So heto, at ayan, yung iba dito ay kailangan na po nating ayusin. So naisipan kong gawa ng paraan yung ating dito na portion, kasi guys, dito yung sobrang intense po yung init na nakukuha ng ating cactuses. Ayan, and then yung iba naman po ay ayan, nakasurvive. And then yung mga propagation natin, ayan, hindi pa sila totally na nakasurvive. Ayan, sobrang dehydrated. Ayan, nag-brown na ang kulay ng ating mga cactuses. Ito, na sila, dehydrated na talaga yung ating mga gymnos. Ayan. So, ilipat lang natin siya ng pwesto. Kasi yung gymnos natin, guys, madali lang sila masunog pag sila, yung nabigla. Kasi nilagay natin to dito sa ito, kasi yung portion na talagang napakainit po. Ayan, ilagay lang natin sila sa malilim. Okay pa naman yung ating cactuses. So kailangan lang, ilipat lang natin sila ng pwesto. So yan, and then yung iba dito, ayan, kukunin na natin to, guys. Ilipat lang natin sila ng pwesto. Kasi dito na portion, napansin ko lang, siya yung talagang tutok na tutok po yung afternoon sun. So yan, at yung bago nating tinanim na mga maliliit na cactus, ayan, hindi sila nakasurvive. So ganito na lang, i-insert natin sila sa mga malalaking cactus para hindi naman sila, ayan, hindi sila talagang ma-expose sa sobrang init. So yung iba naman ay nakasurvive. So yan, ganyan lang yung ginagawa ko, guys, sa ating mga cactus. Insert lang natin sila dyan sa mga may space pa. So heto, at siguro lang, magdagdag lang tayo ng yung yung talagang anong tawag doon, yung talagang buhay na cactus yung ilagay natin dito. So yan, at naiayos na natin. And then kanina ay meron na akong nakuhang cactus na pwede nating ilagay dito na portion. So yan, guys, tapos na tayong ilipat yung mga maliliit na hindi nakasurvive. Ayan, hindi nakatiis. Hindi sila nakasurvive sa sobrang init dito na area. So yan, at yung iba dito, ito yung mga gymnos natin, lipat lang natin sa medyo malilim na area. Kasi yung mga gymnos natin, guys, pag nabigla sila sa init, sa araw, ay po yan, nagsasunburn po yung ating mga gymnos. So yung iba naman po ay matitibay na man po sila. So gustong-gusto po nila yung full sun. So ganyan na po karami yung ating mga propagation. So dito huhukay lang po tayo. Gagawa lang tayo ng konting butas. Ayan. Kasi meron na akong
nakuhang cactus. So ito guys yung nakuha natin dun sa vertical wall. So ito yung ilalagay natin dito sa sa medyo hindi magandang portion ng ating garden. So ito guys yung nakuha natin dun sa ating vertical wall. So yan, at ito naman po siya ay naka-expose po sa full sun. So sure ako na magugustuhan niya dito na area. So yan, ganito na po kalaki yung ating cactus. And then ayan guys, sobrang dami niyang roots. Yan, daming babies. So yan, at napakaganda dito dito na pwesto kasi dito full sun. So yung ating Echinopsis ay kailangan po niya ng full sun. Kailangan naka-expose po siya sa full sun para maganda po yung ating cactus. Kasi gustong gusto ko yung yung flower ng Echinopsis. Kasi meron na tayong Echinopsis na nag-flower guys. So heto yung isa sa anak or pop ng natin, Echinopsis na nag-flower. So at hintay natin na magka-flower ulit yung ating Echinopsis. So yan, okay na yan yung ating cactus. So yung mga cactus natin dito guys ay medyo na sila. Yung iba dito ay ilang buwan, mga 3 months na ata. 3 months na ata natin sila dito na tinanim. So yung iba ay medyo malalaki na, and then yung iba unti-unti kasi natin silang nilipat dito kasi yung ating mga mother plant ay talaga pong sobra kong magbigay ng pop. So yan, at dito natin sila nilagay. So ang kagandahan naman guys ay naging siya, attraction siya dito sa ating garden. So balak ko na unti-unting lagyan ng siguro pumice or siguro yung white stone. Ayan, yan yung isa na magiging project natin dito sa ating flat. So tingnan natin guys kung yung pwede natin gawin dito sa ating mga cactuses para naman medyo gumanda yung ating garden. So gusto naman kasi ng ating mga cactuses yung topsoil. So ito hindi po siya wala po siyang halong stone. So yan, at heto na guys na to siya fish hook. Ayan, hybrid po yan. Dalawang klase yung fish hook natin. Ayan, yung isa brown and then yung isa ay golden brown. So hetong hinila ko ay siya, heto siya ay hybrid. Yan, heto yung gusto ko kasi yung kanyang fish hook ay golden yellow or orange, ganun. So yan. And then, yan na na natin. Natapos na nating lagyan ng magandang cactus. Dito na side na lang ay lalagyan natin. So, yung mga dito, yung mga space, ayan, lagyan natin ng cactus. Ayan. So, para siya, hindi siya kalbo tingnan. So, yan. Ganyan lang po yung ginagawa ko guys. Pag merong space, ayan, nilalagyan ko ng mga maliliit na cactus para maganda sila tingnan. So yung magiging project natin dito, unti-unti nating lagyan to ng white stone siguro yung naisip ko guys. Siguro dito sa natin, jadelet natin ilagay yung white stone kasi kasi di ba naglagay ako dito ng stick. So, ang ginagawa ng mga bata, nilalaro nila, tinatanggal nila yung stick. So, pag maglagay tayo siguro dito ng white stone, baka paglaruan din ng mga bata. So, hindi naman sila, yan, lang tayo, nagdagdag lang tayo ng konting soil.
Hindi naman nila tinatanggal yung jadelet natin at saka cactus. So, yan guys ang update dito sa ating napakagandang cactuses dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. At mag-update po ako sa susunod na araw dito po sa ating napakagandang cactuses sa ating munting garden. Happy planting everyone! Thanks for watching. God bless po.